Attorney, ano po yung tugon ninyo dun sa mga pahayag na may exemption sa impeachment proceedings yung bank secrecy laws? Although nabanggit mo nga na hindi naman politiko si Attorney Manscarpio. Pero ano pong reaction nyo doon? Nung sinabi nga may exemption dahil kailangan nga bulaklatin dito sa impeachment proceedings. Kung babasahin natin yung Section 8A, no? RA 9160, ito po yung batas ng AMLA. Okay? Malinaw po ron na sinasabi, the AMLC and its secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them. So ibig sabihin po, in any manner. Batas po yan na pinasa ng Kongreso mismo. Sila po mismo nagpasa niyan. Di ba? So nakalagay in any manner. Ano ibig sabihin in any manner? Kahit sa anong paraan. Basahin niyo po ang batas na yan, RA 9160. At para dito kay ating nag-i-interview at kuya, kayo din ho protektado ng batas na yan. Pero dahil ika nga, exempted ang mag-asawang Duterte dahil dinidemolish sila diyan sa ano na yan, diyan sa Injustice Committee na yan. Diba? Damay-damay na lahat, di ba? Kailangan mapakita na maraming pera mga Duterte. Ngayong magkano 60 million lang ang nasa ano niya, sa LA niya, network niya, ng toko. Isang maleta lang ho galing kay Saldi ko yun. Wala pong exemption diyan. Oo. Pero Atty. Siyempre ang sinasabi po ng nasa House Justice on Committee ay ito po ay proper at valid forum dahil ito po ay impeachment proceedings. Yun po ang kanilang inilalaban dito. Nako. And of course, hindi po naman po pwedeng magtago po sa likod ng secrecy law yung mga opisyal po ng gobyerno pagdating sa usapin ng accountability, Attorney. Meron naman legal na paraan kung gusto nila hanapin at tukuyin yung mga transaksyon ng isang may-ari ng bangko. Okay? Pero dito sa batas na to, sinasabing yung AMLAC mismo, hindi po pwede. So may ibang batas pwede, meron silang ibang pwedeng paraan. So dapat alam nila yon. Pero itong batas na sinasabi nilang batas ng AMLA na sila mismo pumasa, ang nakalagay dyan, in any manner. Ibig sabihin kahit anong paraan. So humanap sila ng ibang paraan na hindi pwedeng labagin ang batas na to. Di ba? But this is the impeachment proceeding. This is the other way that you're talking about, Attorney. Well, dapat kung sinasabi nila na yung AMLA pwede maglabas ng impormasyon, dapat sinabi nila rito sa batas na except impeachment proceeding. Di ba? Wala naman eh. Di ba? Malinaw naman dyan sa Section 8A. Di ba? Nako, malaki ho ang problema nitong si Jinky Luistro dito sa isa na to. Tuloy ho ang pagsasampa ng kaso ng kampo nitong si Atty. Manscarpio. Asawa ho nitong si Vice President Sara Duterte. Tayo ho'y naniniwala dito sa PH Update. Alam ho nila dyan sa Injustice Committee na meron na ho silang mga karapatan na nasasagasaan pero pinagpapatuloy pa rin ho nila yung kanilang mga kalokohan. Para saan? Para lamang ho masiraan itong si Vice President Sara Duterte. Yun lang naman ho talaga yun mga kababayan. Masiraan itong si BP Sara dahil mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, sa kabila ng paninira sa kanya sa nakalipas na 3 taon, siya pa rin ho ang nangunguna sa lahat ng survey na naglalabasan. Ito ho, pribadong individual si Atty. Manscarpio. Hindi siya politiko. Alam mo nila yan mga kababayan. Hindi ho politiko. Alam nila. Pero bakit talagang sinasagasaan ho nila yung mga karapatan nitong si Atty. Tandaan ho natin mga kababayan, ang ika nga kini-question lang dyan, yung mga dokumento, yung mga transaksyon na dapat noong Vice President lamang, itong si VP Sara. Mantakin nyo ho, mula 2009 ho ata, kinalkal ho nila lahat ng dokumento. Pinag-add ho nila lahat ng numero. Diba? Ang pinag-uusapan lang ho dito, dapat nung 2022 hanggang 2026, 2025, kung gaano man katagal yung cover nung impeachment na inihain sa kanya. Ang matindi ho dito mga kababayan, mula noong
pumasok sa politika itong si VP Sara, ilinabas ho nila yung mga dokumento. Pinag-add-add ho nila yung mga numero. Doon ho tayo magkakaproblema. At ang pinakamalupit ho dito, pati yung mga dokumento na dapat sana hindi nila pinakikialaman, yung mga dokumento na sa asawa nitong si VP Sara na si Atty. Mans, pinakialaman pa rin ho ng committee. Si VP Sara naman, ang puntirya ng impeachment, hindi si Atty. Carpio. At walang katotohanan yung 6 billion. Nako, yari sila dito. Yung taga-AMLA na nagbida-bida doon, may kalalagyan huyang mama na yan. Pinasok ho niya itong sitwasyon na kung saan hindi ho natin malaman. Gusto ba niya talaga yung pwesto na yan? Pinilit lang siya. Parang si Vince Dizon na meron silang pinanghahawakan sa kanya. Kaya wala siyang choice na humarap dyan sa pagdinig at kung ano-anong mga numero ang ilinabas niya. Diba? Dapat ilinabas mo lang. Ano ba yung kini-question? Ano ba yung pinag-uusapan dito? Impeachment ni VP Sara. Ilang taon yan? Mula 2022 hanggang 2026. 2025. Yung mga dokumento lang. Yung mga transaction lang ni VP Sara. Yung SALN lang niya. Kaso ho, hindi yun ang suma. Talagang ginamit ho nila yung Justice Committee para ma-demolish itong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin ang abogado nitong si Atty. Mans Carpio kaugnay dyan sa pagsasampanayan ng kaso ng kampo nitong si Atty. Mans. Good. Sa BSP at AMLAC. Maghahain ng reklamo si Manasseh Carpio, asawa ni Sara Duterte, laban sa ilang opisyal ng Bangko sa Ito naman si ate girl, yung presidente kahit bangag na, todo-todo kung makatawag na President Bongbong Marcos, BP pa rin naman yan, madam. Kautamay ka talaga. Sa bagay, yung scriptwriter yan, baka galit kay BP. Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at mga miyembro ng House Committee on Justice. Ito po ay kaugnay ng umano'y iligal na paglalabas ng sensitibong bank records na iniuugnay sa kanya at sa vice-presidente sa gitna po ng impeachment proceedings. At para alamin ang ilang detalye niya, makakapanayan po natin ang legal counsel ni Carpio na si Attorney Peter Danao. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Andre Angela. Okay, so may mga nagsasabi po tila pag-amin daw po itong magiging hakbang ni Mans Carpio na reklamo laban po sa BSP at AMLAC. Ano po ang masasabi po ninyo? Hindi naman ganoon kasi una-una, ang issue dito sa pagsampa namin ng kaso ay kung may nilabag ba na batas ang AMLAC sa pagsisiwalat ng mga transaction reports na galing sa bangko. At nasa reklamo naman namin na hindi naman abisuhan at nabigyan ng kopya si Atty. Carpio ng mga reports na ito ng AMLAC. Dako? Kaya premature para mag-comment si Atty. Carpio sa mga naisiwalat ng AMLAC sa Kongreso. Bukod dito, pribadong individual naman si Atty. Carpio, hindi siya politiko. Yan. Haharapin at sasagutin niya ang mga tanong na yan sa tamang venue pagkatapos namin makakuha ng kopya ng mga reports na ito. At andyan naman ang mga abogado ni VP Sara na sinagot at sasagutin ang mga aligasyon na yan. Dahil si VP Sara naman ang puntirya ng impeachment, hindi naman si Atty. Carpio. Pero sa huli, wala pong katotohanan na may 6 billion or 3 billion ba yun? Yung sinasabi ng AMLA si 6 Atty. billion, Carpio. 6 billion. Attorney, ano po yung tugon ninyo dun sa mga pahayag na may exemption sa impeachment proceedings yung bank secrecy laws? Although nabanggit mo nga na hindi naman politiko si Atty. Mans Carpio. Pero ano pong reaction nyo doon? Sinabi nga may exemption dahil kailangan nga bulatatin dito sa impeachment proceedings. Kung babasahin natin yung Section 8A, RA 9160, ito po yung batas ng AMLA. Okay? Malinaw po ron na sinasabi, the AMLC and its secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them. So ibig sabihin po, in any manner. Batas po yan na pinasa ng Kongreso mismo. Sila po mismo nagpasa niyan. Diba? So nakalagay in any manner. Ano ibig sabihin in any manner? Kahit sa anong paraan. Basahin niyo po ang batas na yan, RA 9160.
At para dito kay ating nag-i-interview at kuya, kayo din ho protektado ng batas na yan. Pero dahil ika nga, exempted ang mag-asawang Duterte dahil dinidemolish sila diyan sa ano na yan, diyan sa Injustice Committee na yan. Diba? Damay-damay na lahat, di ba? Kailangan mapakita na maraming pera mga Duterte. Ngayong 60 million lang ang nasa niya, sa LA niya, network niya, ng toko. Isang maleta lang ho galing kay Saldi ko yun. Wala pong exemption diyan. Oo. Pero attorney, syempre ang sinasabi po ng nasa House Justice on Committee ay ito po ay proper at valid forum dahil ito po ay impeachment proceedings. Yun po ang kanilang inilalaban dito. Nako. And of course, hindi po naman po pwedeng magtago po sa likod ng secrecy law yung mga opisyal po ng gobyerno pagdating sa usapin ng accountability, attorney. Ito naman si ate, ano ba yan? Tanong o dinidepensahan mo ginagawa nilang ng Injustice Committee? Ito talaga si ate, banu na nga mag-interview, pati ba naman magtanong? May tanong ka na, may sagot ka pa. Ano pambihira naman, oo. Meron naman legal na paraan kung gusto nila hanapin at tukuyin yung mga transaksyon ng isang may-ari ng bangko. Okay? Pero dito sa batas na to, sinasabing yung AMLAC mismo, hindi po pwede. So may ibang batas pwede, meron silang ibang pwedeng paraan. So dapat alam nila yon. Pero itong batas na sinasabi nilang batas ng AMLA na sila mismo pumasa, ang nakalagay dyan, in any manner. Ibig sabihin, kahit anong paraan. So humanap sila ng ibang paraan na hindi pwedeng labagin ang batas na to. Di ba? But this is the impeachment proceeding. This is the other way that you're talking about, attorney. Well, dapat kung sinasabi nila na yung AMLA pwede maglabas ng impormasyon, dapat sinabi nila rito sa batas na except impeachment proceeding. Di ba? Wala naman eh. Di ba? Malinaw naman dyan sa Section 8A. Di ba? Nako, Alright, yung pahayag po ni ang problema dito, itong dalawa nag-i-interview na to, hindi naman ho sila abogado. Di ba? Ay, ang problema sa mga masyadong umaakit sa utak porket nasa TV na sila. Akala mo lahat ng pumapasok sa utak nila ika nga pwede na. Di ba? Anak ng tawa, impeachment ito iba ito. Pwede maglabas ng dokumento, sinasoplak sila. Ba't wala sa batas? Wala sa rules ng AMLA. Wala sa batas ng AMLA yan. Bida-bida talaga tong si ate, oo. Carpio po tungkol nga po dito sa naiulat na 6.77 billion transaction umunila ni VP Sara ay wala po categorically, he is not denying it, pero kayo po kanina sinabi po ninyo na hindi po totoo yon. Kasi nga, sabi ko nga, unang-una, si Attorney Carpio ay pribadong individual. Ayaw niya magkaroon ng trial by publicity sa mga usapin na yan na bank transactions kuno na nilabas ng AMLA. Diba? Ngayon, pag nakakuha na kami ng kopya at ma-verify kung talagang tama yung summary, kasi ang ginawa naman ng AMLA dyan, siya mismo nag-summarize. Diba? Tama ba yung sinasummary nila? Tama ba yun na meron silang na-receive ng mga reports sa bangko dun sa sinamary nila? Diba? So hanggat wala pa naman yung kaming kopya niyan, syempre premature para pag-comment si Attorney Carpio. Pero sa usapin namin, talagang dinideny niya na meron siyang 6 billion o 3 billion ba yan. Pero attorney, handa po ba kayong magbigay ng paliwanag tungkol sa pinagmulan ng mga transaksyong ito sa tamang paraan, tamang forum? Syempre naman. Kasi kung wala namang katotohanan, bakit naman kami magtatago? Ano po para sa inyo at sa inyo pong kliyente yung tamang forum? Kasi po, si VP Sara ay hindi naman po uma-attend doon sa impeachment proceedings. I can't comment kay VP Sara dahil meron silang sariling posisyon. Yan yung problema pagkabano yung mga nag-i-interview, di ba? Ang ini-interview, yung abogado nitong si Attorney Manscarto, ibinibida yung hindi pagdalo ni VP Sara. Palakpakan! Diba? Yan ho ang ating mainstream media. Kaya kung ako sa inyo, kung di pa ako kayo nakasubscribe sa PH Update, mag-subscribe na ho kayo. Dahil nga papakita ho natin kung gaano kawalang kwenta yung mga mainstream media. Yeah. Kung bakit ayaw na umaten sa house, no? Pero sa kliyente namin si Attorney Carpio, Yan. ang dapat na venue dyan, siyempre, sa korte. Korte, diba? Kasi korte. hindi man siya politiko na subject to impeachment proceeding, di ba? Kaya nilagay namin, sinampan namin tong kaso para malaman natin kung tama ba yan pagsisiwalat nila.
Di ba? I remember, Yari ang attorney, AMLAC na bago po nagsimula itong hearing na to tungkol sa mga bank statements nila, VP Sara at kanyang asawa, naghain po ng complaint po sa Supreme Court, pero wala pa po kasing sagot doon o ruling ang Supreme Court doon po sa pagpigil nila, pagbubukas nitong bank statements nila. Kapag po ba biglang naglabas po ng ruling ang Supreme Court tungkol dito, ano pong mangyayari? Is that already moot? Meron po bang basehan doon? Ay kahalagahan, rather? Siyempre, pag may Supreme Court decision, susundin natin yan, di ba? But Bilang abogado. naka-open na po Na-open na Alin yung mga Yung bank account. Oo. Opo. Hindi. Yung mga bank accounts, ibig sabihin na-open, sa position namin, wala namang Walang na-open na bank accounts. Ito na si ate. Di ka pa nanood? Walang bank accounts na open. Yun, yung mga na-plug na transaction. Galing bangko yun. Kasi wala namang particular na bank accounts ang binuksan. Kumbaga lahat lang ng transaction na nakapangalan dito sa mag-asawang Carpio. Ito naman sila anak ng Petrang Garapata. pwedeng Bayan. i-open ang AMLAC dahil nga bawal. So miski na in-open mo yan at bawal, pwede naman sabihin ng Korte o Supreme Court na hindi pwedeng gamitin yan dahil kinuha mo sa maling paraan. Di ba? You cannot justify the end by illegal means. Attorney, pero po kasi ang taong bayan, kayo po bilang isang abogado po ni Attorney Mans Carpio, paano niyo po babalansehin yung karapatan sa financial privacy? Naintindihan po natin yon. At ang interest naman po ng publiko na malaman po ang Interest nyo yan kayo dyan sa taga-mainstream media. Interest na sambayanan, maging presidente si Big Sara. Ito talaga si Kuya, patino ba naman yung interest nyo? Pinapa-interest nyo sa amin? Hindi namin interest yun. Interest na sambayan ng Pilipino, mag-resign si Marcos Jr. Interest na sambayan ng Pilipino, makulong yung mga mastermind sa mga maanomalyang flood control. Yung paninira kay BP Sara, interest na mainstream. Mali yan Sara. Ayusin natin yung narratibo. Mali, lumilihis tayo sa katotohanan. totohanan. Yun po yung sinasabi ng taong bayan at yung mga ibang representatives dito po sa House Committee on Justice na yun kailangan nga it's necessary to open and sabi nga, di ba, exempted dito because public servant si Vice President Sara Duterte. Tayon sa batas, kailangan kang kumuha ng court order. Diba? May exemption naman, pero dapat dumaan ka nga sa proseso. Ang proseso na yon, humingi ka ng order sa korte para mabuksan ang mga informasyon na yan. Bank information order. Diba? Hindi naman sinasabi namin bawal. Dumaan sila sa tamang proseso. Diba? So pumunta sila sa korte. Diba? Sinasabi nyo impeachment. Hindi. Ika nga ang tawag dito, yung interest kasi ng mainstream media ang tinutulak ng mga nag-i-interview na yan. Idinadamay pa tayo. Gusto nyo ba makita yung mukha ng dalawa nag-i-interview? Ipatawa kayo dyan sa News 5. Pambira pati tayo, dinamay-damay. Interest lang naman natin, makulong yung mga mastermind sa mga maanomalyang flood control. Mag-resign si Marcos Jr., maging presidente si BP Sara. Yung impeachment na yan, hindi namin interest yan. Interest nyo yan, kayo mga oligarko. Interest niya mga kurakot na politiko. Pambira. Impeachment court. Diba? Sino mag-impeachment court? Yung Senado. Diba? So mayroon namang paraan na gawing legal ang pagkuha ng impormasyon ng isang account holder. Kasi kung hindi natin susundin ang batas, di ba? Wala nang susunod sa batas. Para saan pa yung batas na yan? Di ba? Lahat tayo pwedeng maging subject to illegal search and inquiry ng ating accounts. Ako, ikaw, kahit sinong senador, kahit sinong congressman, di ba? Okay, ano po ang inaasahan po natin dito po sa mangyayari sa reklamo na ito sa Quezon City Prosecutor's Office? This is going to be today po. Today po yan, ano? Yes, mamaya. So, siyempre, pagka-file, alinsunod sa regulasyon ng mga pinapile na kaso, dapat sagutin ng mga respondents yung reklamo. Confident po kayo na may laban kayo dito sa kasong ito? Ano klaseng tanong ba naman yan? Pambira, alam ka naman hindi sila nagsamba kung hindi sila paano makatay. Pero talaga notorious to Pagdating sa mga kabano ang tanong, yung ali na yan, notorious yan. Ba't pa sila magpa-file kung di rin sila confident na merong basihan yung kasong ipafile nila? Ano sila, mga siraulo? Tanongin mo si Trillanes kung ganon. Yan, mahilig mag-file ng kaso yung kahit walang basihan.
Pero kung pambihira naman to si ate, ano ba yan? Kakaano? Kami naman sumasangkalan lang sa batas, no? Yung RS 9160. Yung isang yung isang news anchor nakaganyan pa yung parang nag-iisip talaga yung tipong, paano kaya natin mabubutasan tong si Ato? Di ba kayo? No? Section 8A yung pinakita nyo kanina. Yun lang naman na Kunyari, wala tayong internet. Nako, kung si ate kasi. Teka lang ang sinasaad namin na sinasabi ng batas, in any manner, ibig sabihin, kahit anong paraan, hindi pwedeng maglabas ang AMLAC ng impormasyon. Hindi, impeachment eh. Di ko alam ba, naging reporter yan. Di ko alam ba, naging anchor yan. Alright, maraming salamat. Alright. Dito na ho tayo. Lipat ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Di ho natin napasadaan to nung weekend. Naku, nabisi ho tayo mga kababayan. Kaya naman dito, hindi ho natin pwedeng palampasin. Ang naging talakayan dyan sa saganang mamamayan. Ito, Senator Rodante Marcoleta. Game. Pulasan parang gusto niyong iwanan yung jacket. Wala ba, hindi ba dalawa yan? Ano, tatlo? Kasi pambabae yata ito eh. Hindi ho. O panglalaki talaga. Panlalaki ho talaga yan. Oo. Meron akong isa doon sa sasakyan. Ang problema, masyadong makapal. Naiinitan ako. Ay, oo. Okay ho yan. Tsaka ang ganda ng stripe na red eh. Kaya malungkot si Nelson. Napalibutan sa atin dalawang naka-jacket. Ako naman hindi nagja-jacket dahil may mataas na heat index ngayon, Sen. Oo nga pala. Nakita mo kung Hindi lang tuloy ako paano. nagpaipa. 44 degrees Celsius, mga babayan. Magaling mag-justify talaga ito. Cotabato Ay, City. isip-isipin mo naman. Parang tuloy tayo dalawa pa nagkamalisin eh. Mali kayo sinot. Political analyst yan eh. Opo. Huwag mo lalabanan yan. Kahit pa sa yung pagaganda-ganda ng jacket natin pareho. Bababa tayo ng heat index. Index. Hindi, babalita lang natin, Sen, kasi baka nagtataka Oo sila nga kung pala. bakit napakainit eh. Cavite City, 42 degrees Celsius daw po tayo. Cotabato, 44 degrees Celsius. Dito sa Go-usapan ngayon, Yo. Sen, ay yung di umano ay pagka-aresto kay Saldico. Naresto ba? Ang balita, noong mga nakakaraan ay sinabi na si Saldico ay nasa, pumasok sa teritoryo ng Czech Galing Republic. Germany, pumunta ng Czech Republic. Salamat po sa inyong oras. Republic. Wala siyang dokumento. Meron daw problema sa kanyang documents, immigration documents. Travel document. So, ang sabi ay inaresto siya. Pero ang paglilinaw naman ng Department of Justice, kung hindi ako nagkakamali ngayong araw Fake news si Marcos Jr. ito no? Bira. Yung statement. Tama. Hindi daw ho dapat ang tawag ay aresto dahil technically ay hindi naman po pwedeng arestuhin ang si Saldico dahil wala siyang kaso dun sa Czech. Ang tama daw gamitin ay parang hinold siya dahil nga dun sa immigration rules. Hinold? Oo, hinold. Hindi parang ilang araw na siya nakahuli, parang nahuli siya. Maaari siyang pakawalan anytime, parang gano'n. Oo. Ano bang legal terms nun, Sen? Ano ba tabat talaga? Hindi, bakit ka hinold kung wala ka namang problema? Yun lang sigurong, chinecheck sir yung documents. Check ka lang, yung hold ka.
Ako naman minsan din napatao ng Amerika. Paano naman itong mga kasama ko rin, kung ano yata yung Dala-dala. dala-dala. Dala ng ano? Oo, tsaka yung isa sa pagpunta ko ng Amerika. Alam mo, pagka alis ka na, meron kang departure yung ano yung certificate, slip Opo, Kailangan iwanan mo yun. Kailangan ibigay mo yun. Tapos may pipirma sila. Hindi ko yata naibigay yun. Kaya pagpunta ko uli, nakita nila, may record. hindi ka naman umuwi, ba't nakabalik ka? Ayun. Ganun po. Oo, di inold mo na ng konti. Di, ginanong ko inalungkot ko. Ito yung hindi, nakalimutan mo. Sige. Ganun lang naman a few minutes. A few minutes lang. Pero may i-hold ka ba ng... Kumbaga binigdil lang nitong si binigdil lang ho nitong si nitong mga tauhan ni Marcos Jr. Ganito kasi yun, Ang narinig ko kasi mula kay Pangulo na nahuli na si Saldico. Ayun Yan. nga po. At minanduhan ko ang DOJ at ang kung sino-sino pa para makipag-alaman sa gobyerno ng Czech Republic. Opo. Di ba? Ang pagkakaintindi ko na-aresto yung tao. Pero nag-iisip ako, Jen, Elson, paano nangyari yun? Kasi, alam mo, meron tayong Geneva Convention. Okay. Yung Geneva Convention ay nagsasabi na kapag ang isang Pilipino ay naaresto sa ibang bansa, natitrigger mo yung requirement ng consular notification process. Automatic po yun. Automatic yun. Automatic na natitrigger yun. Opo. Consular notification process. Anong nilalaman nun? Anong detalye ang kasangkot doon? Opo. Ang detalye includes the identity of the arrested or detained person. Okay. It also includes the circumstances of the arrest or the detention. Doon nga, kung ano yung nangyari. No? And then, ini-specify doon kung sinong court or police station or detention facility that holds that person Opo. in that state. Okay. And the next steps that will be taken by that state in regard to this incident. Ngayon, Opo. yung detalye na yon, makukuha mo yon doon sa Czech Republic Embassy dito. Okay. Yung kanilang embahada sila sa Pilipinas. Opo. Ngayon, ito yung pinag-iisipan ko Bakit ka pupunta doon? Meron naman silang embassy rito. Oo, Kasi pupunta yun po pala yung yun DOJ secretary natin. Kaya nga, ngayon, nag-iisip lang naman ako kasi Opo. hindi ko ma-relate Parang, teka muna, gagamit ka ba ng pera ng bayan? Ang layo yata, magkano mo mamasahe ron? So, Pangalawa, ibig ko sabihin, Sen, dito pa lang sa embahada ng Czech na nasa Pilipinas, pwede na natin makuha kung talagang yes, Jen. hinold siya doon sa Czech. At sa pagsabi mo na hinuli si Saldico, bla bla bla, Ayun. kailangan i-publish mo yung summary ng consular notification process. Meron yun Sa mga tweet, hindi ka dapat pumunta doon. Baka ako sino lang ang nagbulong sa kanya Para lang makapunta Ito, hinuha ko lang Opo. Kasi, bakit ako pupunta doon kung makukuha ko naman dito? Oo nga po. Diba? Hindi tayo na yun. Sabi nga, bakit ka patatayo kung makukuha mo naman ang paupo? Nelson, sagutin mo yun. Ano lang yun naman logic ito. So, yung suspectya ho natin dito sa PH update, ito mama, talagang gusto lang nitong si Frederick Bida, itong ating DOJ secretary, na mamasyal dyan sa Europa. Kung magpunta dyan sa Czech Republic, di ba? Wala naman kasi, alam naman nila. Punta lang sila sa embassy pala, malalaman na nila kung meron nakadetain, na Saldico o kung ano pa man, di ba? Ito Logic ito. At hindi nila sabihin sa pwede, wala na yung notification. Kinontra, hindi. Yung notification process, yung automatic release ng notification process, ay pinagtibay ng International Court of Justice sa maraming kaso. Yung pala, Alam mo kung ano yung International Court of Justice? Ano po siya? Ito yung principal legal organ ng United Nations.
Ayun. Ngayon, kung sino man yung bumulong kay Pangulong Marcos na hindi naman base doon sa consular notification process, Ayun, no. medyo problematic yun. May problema siya nagpadala ng Ngayon, impormasyon. bakit ka pumunta doon? Samantalang ma-check mo dito kung talagang kung dito bumase. Kasi Opo. nagtataka ko, ba't hindi nyo pinablish yung summary? Ayun nga po, kaya tama yung hinahanap din namin. Wala ka Ngayon, picture, wala ka na lahat. Ibig sabihin, hindi totoo. Oho. Marites yung nakuha ni President Marcos. Oho. Oh. Ngayon, yung Marites na yun, pumunta sa Europe. Aha. Alam mo kung anong panahon ngayon sa Europe? Ano ba? Napakaganda ng pan. Ganun? Kung ikaw ay nanliligaw, Opo. Nelson, Ito kaya ito. o kaya yung asawa mo kasama. Opo, opo. Lalo mapapamahal sa iyo ang asawa mo eh. Naku, yung schedule ko na siya. Tama-tama. Isipin mo, ngayon ay spring. Oh, Alam mo yung spring? Yung paglipas ng taglagas. Ganyan, kasi yung mga bansang yan, tayo kasi hindi natin alam ang taglagas sa spring. yes po. Meron lang tayong tagulan at taginit. Yes po. Ngayon, taginit tayo. Pag susunod, uulanin tayo. Yan. Doon meron taglagas. Autumn. Yes. Nakita mo yung autumn leaves, ano? Yes po. Pagkatapos nun, spring. Sisibol naman ng unti-unti mga ano. Eh, kung ikaw ay nanliligaw, mapapasagot mo yung babae, hindi dahil sa ganda mo lalaki. Dahil sa gusto ka, malamang Dahil sa kagandahan ng klima yung lugar. Romantic. Super, yun ang super romantic. Ngayon, bakit natin sinasabi, ba't ka pumunta? Iba yan, may dalang babae. Hindi dahil sa medala. Bakit ka pupunta ron? Eh, sabi ko nga sa'yo, embahada ng Czech Republic, nandito rin eh. Nakuha mo ibig ko sabihin? Tawag doon, Sendante, high-level talks. High-level talks ang tawag doon. Kaya para sa akin, may pagdududa ako. Nasasabi ko ito, binabase ko sa pagkakaalam ko sa mga tuntunin. Di ba? So hindi pwedeng tumagi. Sabi ng check, ay hindi, ayaw na may bigay ang impormasyon na ito. Hindi na po na yun. Sabi niya, wala. Ibig sabihin, walang na-aresto, walang nahuli, walang nakadetain. Yun na ibig sabihin yun. Kasimple-simple naman nun eh. Walang notice. Consular notification process. Memorize mo yun, Nelson. para sa Consular ganun. notification process. Yes, sir. CNP. Kasi po, hanggang ngayon, pati yung SEC government, yung kanilang justice, Meron na yata nagsabi, wala naman daw nakakulong, wala naman daw nahuli. wala nga po eh. Hilinaw lang na hindi daw aresto dapat. Yun ang sinasabi ko eh. Ngayon, nagdi-debate na kayo doon sa mga naunang mga pahayag ninyo. Maring walang kasalanan si President Marcos dito. Kung sino man yung nagsuplong, kung sino man yung bumulong, na gusto niya sigurong pumunta sa Europe dahil nga ang panahon na yun ay talagang nakabibighani. Nakalayan mo, Nelson, mapapasagot mo yung girlfriend mo hindi dahil sa ganda lalaki mo. Ganun ba? Dahil sa ganda ng na tama-tama, Sen. Mag-ano ako, di ba? Sabi ng kasal. Kaya ko sa Europe. Sige po. Pumunta sa Europe, Japan na lang. Halimbawa, kalilipas lang ng Sakura. Sakura? Ay, ganda o. Isip-isip mo, dadalhin mo doon eh. Nandun ka sa ilalim ng mga puno ng sakura na pumaalimbuka yung yung mga bulaklak na kulay lila. Lila ba yun o pink? Parang ganyan po, nag-aaral ng kulay eh. Pero dahil sa may in love yung babae. Sa lugar, sa panahon, sa klima, sa kanyang nararamdaman. Kayo lang dalawa, ikaw na pagtuunan ng pansin. Oo, kasi nandun ka. Sa inyo, gusto nasagot ka eh. May visa pa doon? May visa pa. Meron eh. Madali na. Pero po na, tingnan mo kasi. Ali kong visa, sabi na kapapaka, ali kong visa, sabi. Sino lang ba ang may pwedeng mag-inquire dun sa embassy tungkol dun sa sinasabi niyo na certification? Hindi ba siya pwedeng pumunta rin? May pumunta na po sa mismo ng check eh. Yung si DOJ Secretary. Dito nga, makukuha mo na eh. Pwede? Ano ba kami ni Jeff pumunta sa... Tatanungin niya, sabi, kasi may narinig kami na nahuli, na detained, blah, blah, blah. Can you please us show us
the notification process. Kasi automatic yun eh. Sabi ko nga sa iyo kanina, mati-trigger yun eh. It's automatic. Sasabihin natin, teka kayo, sandali, give us 5 minutes. Ando na. Check lang pala nila. There is nothing here. What is his name? Saldico, Eli Saldico, a former representative of the House, lower house. Ayan. It's not here, sir. Wala. Can you please recheck? Wala sa record, ano? Yes, sir. Nothing. Di wala. Ba't ka pupunta ron? Yan ang ibig ko sabihin. So dapat yun muna ang first O, step. naisip mo talaga, spring. Tingnan mo muna pala doon. So, meron lang pinapunta rin para samantalahin yung... Hindi naman siguro. Hindi naman natin sinasabi yun. Ako, dahil nga sa, hindi ko nga masyadong mapiho na talagang tama yung ibinulong sa Pangulo, baka gawa niya lang. Kasi may proseso nga eh. Kung alam nila yung proseso. Posible naman hindi nila alam. O baka mag-text lang sa kanila. Pagkatapos, alam mo naman, ang ganda ng AI ngayon. Meron nga ako nakitang AI eh. Dalawang pulis eh, nakaganon si Saldico eh. Huli na. Pina-check ko sa SOCMED ko. Teka muna nga, totoo ba ito? Arrested nga talaga. No? Alam mo, kasama ko doon sa makasaysayang bridge eh. Na imposible na parang akala mo ng background na historical pa. Alam mo, in 3 seconds, sumagot yung SOCMED. Sir, AI po eh. O parang ako ganun ang nakita. Hindi, pero ako naman, sir, bilang Pangulo ng ating bansa at para i-announce ko itong bagay na ito, Anong malay ko naman, bakit? Sa tatanungin ko ba siya, secretary ko siya o sino man yun. Siyempre ako, naniniwala ako doon, alter ego ko to eh. so ibig sabihin... Kasi pag sinabi kung totoo ba yan? Baka mamaya, ikaw na, Mr. President. So, ibig sabihin, hindi isang pangkaraniwang tao nagparating ito kay Pangulong Bongbong. Hindi Para pang i-announce niya. maaaring hindi pang karaniwang AI. Diba? Kasi Disgrasya. lalo na yung magagaling talaga. Opo. Ay mapaghihinalaan mong totoo talaga eh. Eh, pero ako naman, sir, kahit pa sabihin yung AI yan, pwede ko kasi ikaw, gaya nga, no? Hindi ko sinasabing AI. Opo. Ang sinasabi ko, baka yung mga ganun ang napagbasihan nila. Kasi ang sinasabi ko sa iyo, para lang matukoy mo na totoo ito, yung notification Eh, yun na process, po pinakamabuting kaparaan. Geneva Convention yun. Lahat ng bansa napapasakop doon sa proseso na yun. Kung naiintindihan nila yung pinag-uusapan natin. At kung may ganun mga proseso saan, kahit padala ako ng EI, i-check mo nga doon. Kung ako nung siyempre, ako, halimbawa, ako nang, i-check mo nga kung may record agad. So, yun bago ang ko i-announce gagawin mo ito. kasi alam mo yun. Yes po. Ang problema, baka hindi mo alam yun. Nagkagulo-gulo na. Hindi alam. Ayun. O, sabi naman siguro, teka muna, kahit na mali ito, spring doon eh. Pag ayutusan ako, di pupunta ako doon. Ganun ba? Inutusan ka ba? Pero Sen, ito ba it doesn't matter kung ano ang dokumentong ipinapakita ni Saldico. For example, kasi ang sabi, may passport siya ng ano ba yan? Portugal daw. Portugal, Wala na sa point ng pinag-uusapan natin ito. Talaga bang hinuli, talaga bang inaresto, talaga bang dinitain? Malinaw ng parang wala. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang yung ulat na yon ay nakabase sa notification, consular notification, pinablis dapat natin yung summary nun, at least alam natin. At least yung media, Opo. at magitan ng tagapagsalita ng Pangulo, kung sino man yun. Ito po ang nangyari. Base po ito sa consular process, ito po yung detalye, bla bla bla. O, edi alam natin totoo yun. Bakit hindi ganun ang pinag-umpisahan? Kumbaga sa isang pag-arulan lang, yung police report, mayroon kang initial police report. May blatter. May blatter Kasi ka. may record pala eh. Ito pala, yun po, naka-blatter dito. Ano pa ang detalye niyan? Tsaka may susunod yung detalye. Sige, tapusin na natin yan. Ano pa ang pag-uusapan natin? Pero ito ka lang, sir, ihabol ko. Paano kung baka naman kasi nga ginamit sa passport ay Portugal? Kasi hindi nakarating na Pilipino. Ang ginamit niyang Baka dokumento. ginamit yung dokumento ay Portugal. O kaya ibang po. O ang ino-notify ay yung Portugal. Government. O kaya yung Philippines. Spain. Pwede ba yun? Kaya nga, kung hawak niyang passport ay Portugal, Halimbawa po. edi ang Portugal ang ang notify niya. niya.
Hindi, kaya nga po, baka kaya hindi natin mag-check sa Pilipinas sapagkat nag-notify sa Portugal o kaya doon sa Espanya. Nung notify, alam nila Pilipino yun. Hindi nila notify din ang Pilipino. Notify din. Magkakaalaman naman eh. At saka, hindi karaniwang tao si Saldico. Kasi sasabihin ng Portugal, special ano lang ito, nabigyan namin Pilipino ito, notify mo yung Pilipinas. Ayun, ganun pala kadali. Ang dali naman ngayon. Secretary Bida, wag na kayong tumuloy ng check. Alam mo, pinahihirap nyo lang eh. Pumunta muna sa embassy. Katulad ng flood control investigation na yan. Sa inang Pinipilit na pinahihirap lang eh. Napakasimple lang, tuntunin yan eh. nang hinayang ako bigla sa bago ituloy yan. Kasi meron ako pinapupunta ako ng himpilan eh. Talagang binabalik sa spring eh, ano? Pinapupunta na po ako nun. hanapin Para mo alamin ko si Saldi ko eh. Totoo eh. Nang himpilan. Opo, oo. Alamin daw. Checkin ko mamaya kung talagang pinapupunta ka. Hindi kasi kaya nakita ko naman, bag natanong yung pagtapaksasan, nakita ko si Congressman Pido Garbin. Si Kong Pido pala. Nakita mo saan? Hindi, yun na yung ni-interview. Ni-interview si Kong Pido. Sabi ni Kong Pido, nagkataon naman daw, yung kanyang chief of staff pala nasa Madrid. Okay. Yung palang Madrid, parang maikli lang, malapit lang pala. lang, oo. Within 1 hour, nandun siya sa Czech. Pinapunta daw niya yung kanyang chief of staff. I-check mo nga kung totoo ito. Wala daw nakuha. Hindi naman magkalapit yun, ikaw naman. Hindi, naka-aeroplano lang sa aeroplano. Mga 1 hour na aeroplano na po. Hindi malapit yun. Hindi, ibig sabihin, ganun lang ka bilis. Opo. Lilipat ka ng Mediterranean Sea. Opo. Kaya sabi daw kayo ng chief of staff, sabi, boss, wala yung record. Hindi namin matagpuan. Pero yung sabi-sabi pa rin yun. Opo, Ang tama sinasabi ko sa iyo, Ito official. yung consular notification, official yun. Yan. Para sa ganun, walang puwang yung pagkakamali, mag-aalinlangan. Ay, naku. Palaging nakasentro tayo sa totoo. Ganun lang Yun, pala. importante doon. Hirap na hirap ka. Hindi tayo naniniwala na talagang si Frederick Bida gusto niya lang humagbida-bida at magpunta ng Czech Republic. Makapasyal ba? Pasyal lang ho. Ano na karang, paano nga? Kasi naghahanap pa kami ng proof of flight ni Nelson eh. Lunes pa kasi, biyernes lang ako makakarating dito. Alam niyo, hindi mo man lang ako tinext. Di sana nasabi ko sa'yo. Sabi ko, ito, ang hinahanap namin, picture man lamang, proof of flight. Hindi mo ba nakita? Walang ganon? Wala. Kasi nga wala eh. Yun. Wala yung notice. Ganun lang pala kadali. Ang sabi niyo nga, Sir, kung talaga gagawin pala proseso, napakadali. Kagaya din ng proseso, napakadali din sana ang resolve ng flood Nasaan ba control. yung Dutch Embassy, yung Czech Republic Embassy? Anong address niya? Hanap niya na sa Makati. Anong mas malapit? Makati po. Europe o Makati? Kaya lang. Europe ang mas malapit. Teka muna. Ang Makati kasi, napakainit. Opo. Walang spring dun eh. Sa Europe. Springtime. Yan ang mas malapit. Ha? Mas masarap ang barbecue doon sa Europe. Naalala mo yung pelikula ng yung ano ba yun? Yung Sakura. Ano ba yung Sakura? Anong pangalan sa sa English? Yung Yung ano po, yung bulaklak na antag ito. Cherry Blossom. yung pelikula ng sasabihin mo naman, wala ka pa rin eh. Yung kay Hilda Coronel, Cherry Blossoms. Nakita mo? Sa atin yun naman pinaghahalataan yung edad nito si Senator Rodante Marcoleta. Baka ako, wala pa ako Yung doon. environment. Yun ang spring. Para lang ma-figure out mo, para ma-imagine mo yung sinasabi ko. Kasi si Jen, hindi pa nakarating sa Europe eh. Wala po, hindi talaga ano. At lalong-lalo makarating kay springtime. Ang napuntahan ko lang, nasakop ng Europe eh, ng Portugal. Ibigay ko kami ng ideas. Handa ba kayo magprograma mag-isa rin? Nakapunta ito sa Isabela. Init. Init po, grabe. Nangitim ako. Pero sabi, ganun pala kadali. At kung pag-uusapan ng ganun kadali proseso, nabanggit nyo, madali rin pala ang proseso. Sana kung matapos natin ang flood control anomaly investigation, saan eh? Di ba? Talaga pinahihirapan lang eh. Pinahihirap lang ang proseso. Ba? Mukhang hindi na mahihirapan, Jen. Ha? Bakit? Hindi ba sinasabi niya Eto palagi? Kung nasa ang ebidensya, puntahan natin. Yun, doon tayo sa ebidensya. Doon natin, tutuntunin natin ang dinuturo ng ebidensya. Paano? Yung daan papunta sa ebidensya, ay naman yung daanan. Ilagay niya ng maraming
Hadlang. para Maraming hurdle. anong tawag doon sa obstacle? Obstacle course. Yung lundag na lundag habang tumatakbo, mahirap yun. Buti ba, yung iba pa, meron nga maliit na pusalin, kung ano-ano pa, no? Langoy ka. May bisikleta. Kung ano gagawin mo eh. Yun na nga po. Mukhang wala na rin atang kasunod na pagdinig, Sen, kung ang pag-uusapan ng flood control anomaly sa Senado, no? Parang nakikita ko, ganun na yung direction. Parang ipipinid na niya. Parang isasaram niya. Ganun po. Yeah. At wala nang aasahan ang taong bayan. Di wala na rin report. Kasi hindi rin napirmahan. Ipipilit niya yung report niya. Gusto niya pirmahan namin yung report niya. Saan ka naman nakakita ang ganun? Ay, kung hindi nakakuha ng sapat na bilang, di wala din yung report. Kahit na makakuha pa ng sapat na bilang. Opo. Ibig mo sabihin, yung pagpirma ng sapat na bilang ng mga senador, ibig mo sabihin, magiging katanggap-tanggap yun? Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin itong mga punto de vista na to ni Senator Rodante Marcoleta. Ang bottom line ho dito mga kababayan, alam na ho nila ang administrasyon na walang nakadetain na Saldico sa Czech Republic. But pinagpilitan pa rin nila na ipadala o magpunta itong si Frederick Bida at kasama niyang hindi ko kilala yung kasama niya na yon, na magpunta pa sa lugar na yon, no? Naggumastos pa sa bayan ng Pilipino. Tapos sasabihin, hindi lustay. Sila naman lustay ng pera. Alang naman pera ni Frederick Bida ang pagbabayad doon. Natural, pero nasa bayan ng Pilipino ang pang babayad sa pamasahe ng mga yun. So, Liz, maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo lahat. Lahat ng Pilipinas.